silang lumabas. Papaalam, kaya maging maingat tayo. Nakapite sa Hello guys, good afternoon. Na ako sa suba karon no, naghilot. ABS-CBN News. Ginamit niya ang titulo para mapabilis ang transaksyon sa pagkuha ng special plate sa LTO. Nagpapatrol Ziyang Ambrosio. Ikaw ay aming ito sa sana Reservation of Authority. Na-corner sa loob ng opisina ng Land Transportation Office NCR ang isang senior citizen na kinilalang si Juanito de Vera. Kasama ko po namin. Sandali. Kasama ka sa atin, ha? Sandali. Nagpakilala siyang sekretary ng Committee on Flagship Programs and Projects na nasa ilalim umano ng Office of the President. Ito'y para mapabilis ang kanyang transaksyon sa pagproseso ng special plate sa LTO. Ayon sa NBI, nagugat ang kanilang operasyon na makatanggap sila ng reklamo mula sa Office of the President na may gumagamit umano sa pangalan ng kanilang opisina. Bago sa gapon sa ko abot ng overnight sa Office of the President. tumigi kay There is Kapilon. no program, Committee on Flagship and Program. Ligo mo? Exist. Kaya agad sila sinampahan ng kaso si De Vera. Overnight We ko pagka recommended buntag yun sa bado na wala dahil matiri. criminal Ang charges principal against karon ng Juanito buntag de sa Vera for Binyo. violation of Nindot ko to standby dito niya. 177 Napay ng daghan. revised penal Trabaho code, ko din sa otherwise known as usurpation of authority. Sinubukan ng news team na Trabaho sa bahay, ng pahayag ng suspect, Mao. pero Ay, tinuturo ako niya ang talaga kanyang niya unahan abogado. ay. Oh, hingit na. Pahuway pa ko napay ka ayan ay panada. Bago nito, na-discovery ng NBI na may dati na rin kaso ng bouncing check si De Vera at marami ang siyang nabiktima. Kaya't nananawagan ng NBI sa iba pang biktima ni De Vera na agad na magtungo sa kanilang tanggapan para magreklamo. Si Ana Brosio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga taong nasa likod ng pagpapatakas kay dating Bamban Mayor Alice Go palabas ng bansa. 3 lugar sa bansa ang tinitignan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ng tao na posibleng pinagpuslitan ng dating alkalde. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Tiyak na may mga mananagot sa pagpusilip palabas ng bansa ni Alice Go. Ito ang maring siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makumpirma ng mga otoridad na wala na nga sa Pilipinas ang dating alkalde. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa na ng malawakang investigasyon sa pagtakas ni Go at nangakong ilalantad ang mga nasa likod ng kanyang pagtakas. Tinitingnan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 3 lugar na posibleng ginamit Ito na na exit kamatulog point ni sa Go. pito na. One in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao Oh, Bacoor. maglingkod-lingkod We siya were pala caught sa off guard. Sa So, Atbang tayo. obviously, Nung somebody pinagpatuloy sa also ulo. kinakailangan talaga yung investigation dito. Nauna nang pinagputos ng palasyo sa DFA at DOJ na kanselahin ang pasaporte ni Go. Mga kapatid niya sina Wesley Go at Sheila Lial Go at kasamahang si Cassandra Limong. Gaganon na po, magkitrigger na po yun ng tinatawag nating blue Bebe! notice at saka red notice ng Interpol, and that will allow the law enforcement agencies ng lugar na yun to arrest them and transfer them to the Philippines. Wala So, daw nga we're dyan, going bubuhat through kang the mama. procedure na po as of now. Ayon kay Senador Risa Ontiveros at sa NBI, ipinagigay alam na rin ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol ang tungkol sa kaso ni Go. This a big Papaluloy. Sa kaming kuan, dahil din alam ng naligo DFA namin na kay ang yung mga problema kuan, sa lang kuan, ay pinatag sa iyo. lugar na konektado dito ay hindi lamang national problem. Regional talaga siya. Even we could say a global problem. Sisimula ng lumiit talaga ang ginagalawa ni na walking at ng pamilya niya. Tuloy-tuloy yan. Nakikipag-usap po kami. Oh. Nakikipag-coordinate kami. Wala Kanina, pang ang bata sagot. nun, nagkurong. red notice po Umog yung ay, haglaon. Karoon nagkuhan, yan, pulisyo, wa na ka. baka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan.
Tatalakayin sa susunod na Senate hearing sa August 27 ang pagpusilit ni Go at kanyang pamilya palabas ng bansa. Iimbitahan din sa pagdinig ang abogado ni Go na si Attorney Stephen David, na patuloy pa rin ginigiit na nasa Pilipinas ang kanyang kliyente at ang Bureau of Immigration na siyang dapat nakabantay sa lahat ng entry at exit points ng bansa. Klaro, tingin ko, na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya, na dapat sa halip ay pinigilan ng pag-alis niya. Bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay tumating doon. Nais naman ni Senador Sherwin Gatchalian na sampahan rin ang kasong perjury si Go. Bukod pa sa disobedience to summons, kita dahil naman silang yung beses tao niya dito. pagsipot sa Senado. Hoy! Pero duda si Senate President Jesus Dong! Escudero na uusad ang kaso habang nagtatago si Go. Depende yung kaso hanggang hindi sa mag-appear sa korte. At Hoy! so, anytime bumalik sa Pilipinas, may karagdagang issue o warrant of arrest na pwedeng ma-issue laban sa kanya. Pero kapag ka hindi sa mahanap, ang mangyayari, i-archive muna yung kaso. At pag na police na nagpakita, magpapa-issue ng tinatawag natin alias warrant of arrest. Pugi, nagtutoy na Sabi bata. naman ng tao, Tutoy na. nakakasa na ang pagsampa ng karagdagang kaso laban kay Pugi Go ang sa puso mga dyan, ah. susunod na araw. Pugi kay mabugnawan na si Juan, masubawan nila. Pugi ang puso sa bata. Asba, oo. Unang Mpox patient sa Pilipinas ngayong taon. Ito ay matapos lumabas sa contact tracing ng Quezon City na pumunta sa isang spa at derma clinic ang pasyente. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Nagsagawa ng contact tracing ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga nakahalubilo ng unang Mpox patient sa bansa ngayong taon. Bagamat hindi residente ng Quezon City, ang 33 taong gulang na pasyente, nagpunta siya sa dalawang establishmento sa lungsod noong isang linggo. August 11 sa isang massage spa sa Rodriguez. At August 15 naman, nagpupunta sa isang Nindot kaayo. sa isang clinic. Wansa, nindot kayo kuguso, no? Mama, di kaya kuguso. Assessment ng doktor. Inaantay ng pasyente ng skin Ate, lesions guys, oo, sa ate. mukha, braso, likod at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ito ng doktor, agad siyang nakipag-coordinate sa barangay para ma-transport ang pasyente sa RITM. Alam ko, di mga August safety 8 pa ng mo. unang ilagnat ang pasyente. Ngunit nagpamasahe pa siya. At napag-alaman na may mga sexual activity sa loob ng spa. Mahigit Masakit apat na na po ang natukoy na close contact. Muna ka Kasama na ito, ang hinaya isang itaw empleyado malo. ng spa at dalawang Kamot na lang, uy. kliyente na nasa loob ng spa. Noong bumisita ang pasyente, pinagwagan Ari niya niya sa ang kamot mga na. close contacts. At nasa ilalim ng pagiging monitoring sa ngayon. Mga ako anak, dugo, marami. Self-monitoring naman ang ibang nakasama ng pasyente. Monitor po natin yung kanilang Wala mo na, basta gawin na yun. Mga bara, ang dugo mo ng wala mga... sa kanila pa at this time na may exhibiting symptoms. High risk yung pasyente kasi marami siyang multiple sexual partner. Ipinasagana ang spa dahil nalamang wala itong kaukulang permit. Wala pang pahayag ang pamunuan nito. Wala namang nakitang violation sa derma clinic dahil naka-PPE ang doktor na tumingin sa pasyente. Maghihigpit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga spa at iba pang establishmento na may mga serbisyong may close contact ang mga kliyente. Kailangan kasing matiyak na may health certificate ang mga ito at iba pang kaukulang dokumento bilang pag-iingat na rin sa Mpox. Ipinagputos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy na pagbabantay sa Mpox, lalo na sa mga taong immunocompromised. Wala pang inideklarang public emergency sa bansa dahil dito. Dahil mababa naman ang bilang at naka-recover na ang mga naunang kaso sa bansa noong 2022 at 2023. Ayon sa DOH, magaling na rin ang pasyente mula sa mga sintomas, kaya hindi dapat magpanik ang publiko. And then, ang isa na, mga ay siya nakakamatay. she wonders, where's So the sa face of Philippines, wala the pa tayong family? recorded case of death. Why? So ang sagot Because, dyan, yes. Pero ang Ezekiel went recorded up case of death to ay the doon second sa floor Africa na and look thousands of around. cases. It's So a why good there's time no to face warn people anymore na there? mag-ingat tayo how this virus spreads. This is actually Pwede more niya similar kasi to HIV. Di tulad ng COVID-19,
hindi airborne o napapasa sa hangin ng Mpox. Gayunman, pinag-iingat ang publiko sa mga close at intimate contact sa ibang tao. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Binalikan ni two-time Olympic medalist Nesty Petesio ang kanyang boxing journey na nagsimula noong bata pa siya sa Davao City. Kasi dito naman ang Paris Olympics bronze medalist din si Ira Villegas na ituloy ang laban hanggat hindi pa niya nakakamit ang gintong medalya. Natawa na siya. Nagpapatron, Hernel Tocmo. Dahil lagi nila mo. Mainit ang pagtanggap ng mga kababayan sa pag-uwi ni Paris 2024 Olympics bronze medalist Nesty Petesio sa Davao kanina. Meron pa din ang mga alaala niya dahil dito nagsimula ang kanyang karera sa boxing. Hinaya malo, hinaya malo. Nagsumalang si ring si Nesty sa edad na 11 taong gulang sa isang torneo noon sa Kadayawan Festival. Walang babaeng boxer. So, nag-decide si Papa na sa lalaki ako ilaban. Grabe yung tiwala niya sa akin. Nanalo ako, sarap sa feeling na nagka-premyo ako ng 500 something. So, binigay ko ka lang ako, pambiling bigas. Taos-puso ang pasasalamat ni Nesty sa pamilya, lalo na sa kanyang ama na unang nagtiwala sa kanyang husay sa boxing. Sobrang saya ko kasi ever since naman sa kanila itong ginagawa. Dollar, ako na po ano. Ang sarap sa feeling na may kita mo yung suporta ng pamilya mo. Maraming salamat din. Una ko na sa Panginoon po kasi binigyan niya ng lakas matibay ng loob si Nesty po. Bronze yung kamit niya ang medalya pero para sa amin buong pamilya ito ayun sir. Yeah, of course. Ayon kay Nesty, 2 Olympics pa ang pwede niyang salihan. Umaasa siyang mapabilang sa mga atletang Pinoy sa 2028 Los Angeles Olympics. Oh, Los Angeles na sakit! Habang tinitingnan ko yung vlog natin, na nasa pang-apat na kasakit anak niya, pwesto. kasakit! Ang pagtingin ko sa vlog ng Taipei, vlog natin yung nakikita ko. So sabi ko, ito na ba yung sign doon na hindi ayaw niyo ba akong patigilin ng vlog? So kaya nag-decide ako na sige, mag-last push ko po. Kampante naman si Nesty na mananatili sa Olympics ng boxing. Nakasalukuyang hindi pa kasama sa 2028 LA Olympics program. Una nang ilinaw ng International Olympic Committee na maglalabas ito ng final na desisyon sa susunod na taon tungkol dito. Chill lang po ako sa balik kasi alam ko may binubuo kong kumbaga boxing body ng IOC. Alam ko hindi mababayaan na rin siya kung natanggal yung boxing may boxing pa po. Samantala, ininda naman ng Paris Olympics bronze medalist Ira Villegas ang sakit at mga injuries sa kanyang laban sa Olympics. Pero sa kabila ng mga ito, ayon sa ABAP, naging matagumpay pa rin si Villegas sa kanyang unang Olympics. Basta mahit na, kuhanin mo ang sakit. Yang Pilipinas naman ang Filipina-American gymnast na si Divay Rui Vivar para ipag-iwan ang tagumpay ng bansa sa Olympics. Maling kompetisyon din ang Pinoy Olympian pole vaulter EJ Oquera na lalahok sa Luzon ng Diamond League competition. Lalali, Dumating naman sa kamarang gymnasts na sina Aliyah Pinigan at Emma Malabuyo para sa presentasyon ng House Resolution na nagbibigay bugay sa mga atletang Pinoy na lumahok sa Paris Olympics. Hernel Tocmo, ABS-CBN News. Mas mag-iigpit pa ang mga expressway sa bansa simula sa katapusan ng Agosto. Pagbumuntahin na kasi ang mga motorista na dadaan sa tollway nang walang RFID at walang sapat na load. Nagkurong ang bata ha, nagkurong. Ganina Sa mga susunod na araw o linggo, Ajud ko galing na. ang mga karatula ang hubungan sa mga motoristang papasok sa mga expressway sa bansa. Simula kasi sa katapusan ng Agosto, ipatutupad na ang Joint Memorandum Circular ng Department of Transportation, Toll Regulatory Board at Land Transportation Office kung saan pagbumuntahin ang lalabag sa no RFID at no sufficient load policies sa mga toll plaza. Tiniyak ng Toll Regulatory Board na magkakaroon sila ng malawakang information dissemination bago ang mismong pagpapatupad nito sa katapusan ng buwan. Pero ngayon pa lang, todo paalaala at pakiusap na ang PRB sa mga motorista, magpakabit na ng RFID